At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mahikang Itim, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Kinausap ni Alegring si Rene at sinabi, lumayo siya kina Susi dahil magkukulam sila. Hindi naniwala si Rene sa sinabi ni Alegring. Parang baliw si Rene na hinahanap si Susi dahil ang akala niya ay lumayo na sila. Halos mabaliw na rin si Sheila sa sama ng loob dahil inayawan na siya ni Rene. Samantala, binasa ni Apyong ang laman ng aklat at pinag-aralan kung paano labanan ang mga itim na bahika. Habang nasa loob ng bahay ang mag-ama, nagbanban si Rene at nakita niya na nandun lang pala sila Susi sa loob ng bahay. Kaya pumasok siya. Habang pinag-uusapan nila kung kailan nila isasagawa ang pagtataboy ng itim na mahika sa Barrio Privilesias ay... Hintayin nating lumubog na ang buwan. Sa panahong iyon, lalabas sila at maghahasik. Maaring isa na namang kamabaryo ninyo dito sa Privilesias ang mamamatay. Alam niyo, ang mga magulang ko namatay dahil sa usok na hugis tao. At ang nagpapakitang maginang nakablusang pula na yon. Lilay! Lilay, anong nangyari sa iyo? Mga Apyong, Lilay! tingnan ninyo si Aling Hilay. Nalilisik ang kanyang mga mata. Oo nga. Napasok ng itim na mahika ang katawan niya. Diyos ko, anong gagawin natin sa kanya? Yung sagradong langis na nilagyan ko ng ugat ng iba't ibang ugat ng punong kahoy. Iyon ang ipapahid ko sa paa niya. Iabot mo sa akin rin Ito po ba? Oo. Ito po ba, mga Apyong? Papahiran ko ang paa niya ng banal na langis na ito. May lumabas na napakaitim na usok sa ipinahid ninyo, Mang Apyong. Lilay, anong nararamdaman mo? Bakit? Ano bang nangyari sa akin? Bigla ka na lang nangisay. Kumusta na ngayon ang pakiramdam mo? May kakaiba ka bang nararamdaman? Wala naman, Apyong. Kung ganun, nagkabisa nga itong ginawa kong gamot. Pwede na tayong mag-umpisa sa pagsabit ng paglubog ng buwan. Mga kababaryo ko dito sa Privilesias, makinig kayo sa sasabihin ko. Malapit na pong magwakas ang panggagambala ng itim na mahika at ang nagpapakitang mag-ina na nakablusang pula. May tutulong sa atin para mapalayo na siya dito sa atin. Pati yung mga mambabarang, mga mangkukulam, pwede na natin silang palayasin. Maniwala po kayo sa akin.
para hindi na madagdagan pa ang mabibiktima ng itim na mahika. Yun na mga kalayon. Wala tayo mampamala dito. Pamala naman tayo. Sandali lang po mga kababaryo. Paniwala po kayo sa akin. Sandali lang po. Hindi nga pinaniniwala sila sasabi mo. Tayo na mga kasama, tayo na. Yan sana. Umalis na silang lahat. Wala nang natira. Hindi sila naniwala sa sinabi ko. Rene? Si Sheila. Rene! Rene! Rene, akala ko hindi na kita makikita. Bitawan mo ko. Huwag mo kong yakapin. Rene! Bakit ganyan ka na? Anong nangyayari sa'yo? Di ba mahal mo ako? Noon yun sila. Pero hindi na ngayon. Nagbago ng damdamin ko para sa'yo. Rene! Sige. May uwi na kita rito. Marami pang gagawin. Diyan ka na. Rene! Huwag mo akong iwan! Rene! Kitang-kita ko ang ginawa ni Rene sa anak ko. Iniwanan niya na parang basang sisiw. Kawawa naman ang anak ko. Susundan kita ng lihim, Rene. Alam kong nandito pa ang bagong babaeng kinababaliwan mo. Hindi ako papayag na sasaktan mo lang ang damdamin ng anak ko. Teka. Parang doon pupunta sa bahay ni Marikita. Susundan kita. Doon siya nagpunta sa likod ng bahay. Di bale, dito na lang ako para hindi siya makahalata na sinusundan ko siya. Di bale, at tanaw na tanaw ko siya sa kinaroroonan ko. Ayun, kumakatok siya sa pinto ng bahay ni Marikita. Ikaw pala, Rene. Di ka pasok ka kaagad. Bilisan mo. Sabi ko na nga ba nandyan ang mag-ama. Mga hayop. Hindi pa pala kayo lumalayo. Kaya pala hindi na interesado ang Rene na yun sa anak ko. Humanda kayo. Pagsisisihan nyo ang hindi nyo paglisan sa lugar na ito. Pagsisisihan ninyo. Ay, Rene, anong nangyari? Pumayag na ba ang mga kababaryo mo sa gagawin natin? Ikinalulungkot ko po, Mang Apyong. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala ni kahit isa ang naniwala sa sinabi ko. Iniwanan nila ako habang nagsasalita. Kung ganon, hindi pa natin maisasagawa ang paglaban sa itim na mahika na namumugad dito sa baryo ninyo. Pati yung sulat namin sa kinauukulan, hindi rin yata pinaniwalaan. Wala man lang silang tugon. Di bale, ang gagawin ko, magbabakay-baya ko. Kung sinong maniniwala sa akin, sila ang papupuntahin ko dito. Para mapahiran sila ng sagradong langis na ginagawa ninyo, mga Apyong. Sige, Rene. Mas maganda yata yun. Sana may kasama kang magbabahay-bahay para madali. Opo. Kakausapin ko yung kaibigan ko, si Eric, para tulungan ako. Ano yung sasabihin niyo, Aling Reng?
May grasya ba? Ay, wala mga kababaryo. Ay, alam nyo ba? Yung pinapalayas nating mag-ama, inandito pa pala sila. Nakanda. Sila, Aling Red. Ay, saan pa? Di doon mismo sa bahay ni Marikita. Doon sila nagtatago. Hindi lumalabas kaya ang alam natin wala na sila. Nandun pa sila at nakapaghasik pa ng lagim. Hindi nyo ba alam na marami na namang sumakit ang tiyan kahapon? Kailangan mawala na sila dito. Para wala nang mabibiktima. Oo! Palayas Kaya na sila, mamayang pare. gabi, magsama-sama tayo na pumunta sa bahay ni Marikita. Anong gagawin natin, Aling Regling? Ay, ang iba sa inyo, magdala ng gas. Isaboy sa bahay at sindihan para masunog. At mapipilitan silang lalabas. Kung lumabas na sila, huhuliin natin. At saka natin itataali at sunugin silang buhay. Talagang napabayaan na rin yung trabaho niya. Hindi pa naayos ang mga appliances siya. Yung ibang nagpapayos niya, nagpapayos na sa ibang technician. Sayang naman ang kikitain niya kung papabayaan lang. Kaya ako na lang munang magkukumpuni sa mga ito. Pare Rick. Oh, si Rene. Pare, buti naman at dumating ka na. Pare, kailangan kong tulong mo. Tulungan mo ako, pare. Ha? Kaya nga nandito ako eh. Tutulungan na kitang magkumpuni ng mga pinagpagawa niya ng appliances. Tinutulungan na kita eh. Ang tanggal na ng mga sirang appliances dito. Sayang naman ang kikitain mo. Hindi yan ang ibig kong sabihin, pare. Ha? Ano pare? Alam mo naman tungkol sa itim na mahika. Ang nagpapakitang mag-inang nakablusang pula na naggasik ng lagim dito sa baryo natin, di ba? Oo naman. Walang sino mang taga dito sa baryo natin ang hindi nakakaalam ang tungkol sa kanila. At takot na takot sila dahil marami nang nabiktima. Pare, tulungan mo akong magbahay-bahay. At hihikayatin natin silang magpahid ng sagradong langis para hindi sila gambalain ng itim na mahika na yon. Langis? Oo, Ipahid? Saan galing ang langis na yan, pare? At saka, totoo bang kapag napahir ng langis ay hindi na sila gagambalain ng mahikang itim? oo, pare. Kaya halika na. Tulungan mo akong magpaliwanag sa mga kababaryo natin para maligtas sila sa kapamakan. Halika na, pare. Rene, nakapagbahay-bayan na ba kayo ni Eric? Oo, Susi. Maraming hindi naniniwala. Hindi ba, ne? At may naniwala rin sa amin. Bahala nyo yung hindi naniniwala. Wala na tayong magagawa doon. Mas pinaniniwalaan nila yung taong nagsasabi sa kanila na pamilya kayo ng mangkukulam at mambabarang na naghahasik ng kasamaan dito. Ganun ba? Sino kaya ang nagkalat ng ganyang balita? Di ko alam, Susi. Ang mabuti pa hintay natin lumubong buwan. Saka natin isagawa ang pagpapahid ng sagradong langis ng tatay mo. Oo, Rene. Siya nga pala. Nakapag-uusap na ba kayo ni Sheila? Oo.
Pero hindi na ako interesado sa kanya. Alam mo rin naaawa ako sa kanya Ha? Pero wala kaming relasyon ng babaeng yun, Susi. Kahit na pinaasa mo siya at may pangako ka na maghihintay ka. Kaya nasaktan siya na makita niyang magkausap tayo. Kaya kung maaari lang, ayaw kong makipagkita o makipag-usap sa'yo. Kaya lang, kailangan namin ang tulong mo. Kaya hindi kita maiwasan. Rene, Susi, halina kayo. Umpisaan natin ang magpahid ng banal na langis. Tinatawag na tayo ni Itay. Umpisa na raw natin ang magpahid. Halika na rin Sige. Halika na. Para madali tayong matapos. Yung mga hindi pa napapahiran, lumapit na kayo sa amin. Lilay, doon kayo sa bandaroon ni Marikita para matapos natin agad ang pagpapahid ng banal na langis. At hindi na sila tablan ng mahikang itim. Sige, Marikita, halika. Doon tayo sa bandaron. Doon tayo magpapahid. Sige. Galalaman si Rin. Mangibaklan mang puyok na larak. Ang banal na langis na ito ang magliligtas sa inyo sa kapahamakan. Kontra ito sa barat, kulam, usog, at iba pang klase ng itim na mahika na bumabalot sa baryo ito. Malalabanan pa itong kapangyarihan ng usok na hugis tao. Kasama ang mga mag-inang nakabrosang pula. Oo, kung napahiran na kayo ng langis na ito, lalayuan na kayo. At ang lalapitan nila ay ang mga hindi pa napapahiran. Kaya sabihin ninyo sa mga kakilala ninyo, mga kaibigan nyo, na magpapahid na rin sila para hindi sila mapahamak. Pagkatapos namin mapahiran, pupunta namin sila para mapahiran din sila. Doktor, na kayo ba? Sige, tuloy gawin tayo! Sheila, anak. Aalis ako sandali. Ha? Saan kayo pupunta, Inay? Gabing-gabi na. Ay, may kausap akong mga tao. May pupuntahan lang kami sandali. Sasama ako, Inay. Ayaw kong maiwan dito sa bahay. Naiinip ako dito. Parang mababaliw ako mag-isa dito. Kaya sasama po ako sa inyo. Ay, nako. Huwag na, anak. Dito ka na lang sa bahay. Huwag kang lalabas. Hintayin mo ako dito. Sige po, Inay. Sige. Aalis na ako. Saan kaya pupunta si Inay? Ang mabuti pa, susundan ko siya para alam ko kung saan pupunta ang inay ko. Mga kasama! Isaboy na ang gas sa bahay ni Marikita. Isalansa ng mga dayami para madaling masunog. Sige! Sindihan mo na kaagad para maglingas na at masusunog na ang bahay. Bilisan ninyo! Ang maginang bro, nakabrosang pula. Dito sila. Dito sila sa mga. Batik sila! Batik sila! Batik!
Ano kaya ang gagawin ni Aligring sa tagpong yun? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mahikang Itim. Dito sa ating dulang, Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.